Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong aftermath ng Karina, no? Yung bagyong Karina, yung disaster. No? Kasi po, makita nyo naman dyan sa ating thumbnail na nagpahayag po ang Pangulo ano ang cause ng severe flooding na yan. At ganun din po, yung ating SP, ininsulto ang Pangulo. Malaman nyo kung bakit mamaya. No? O tinutuyan niya po ang ating Pangulo. No? May pang-aasar, may sabi nyo ng simpleng patama sa ating Pangulo. Pero sinabi ko, insulto. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa ating chat box ng video premiere at live stream. So, eto po mga kababayan, no, meron tayong 5 article dito. So, unahin muna natin ito kasi muang ito, naninindigan po ang Pangulo. Hindi po sa West Philippine Sea. Ito po ay ang pag-o-open ng eskwelahan sa July 29, no? Kasi nga po tayo ay nasalanta ng bagyong Karina. Marami po ang ano diyan, yung mga eskwelahan ginamit na evacuation centers. Kasi siyempre yung mga tahanan, no, kailangan maglinis, ayusin, no? I-build up again kung talagang sobrang lubog at disgrasya na, no? Ang sabi ng Pangulo, natanong siya, mapopostpone ba, no? Mapopostpone ba ang ng ating eskwelahan, sabing ganun. Okay? Sabi ng Pangulo, schools must open on July 29 as much as possible. Naninindigan ng Pangulo sa July 29 na mag-open, pero as much possible. Anong dating nun? Merong reservation. Pag talagang hindi kaya, hindi pa nakabangon, sabihin yung 90%, yung komunidad, nandun pa rin sila sa evacuation centers na gamit ang paaralan. Eh, hindi muna. Mamaya malalaman nyo to. No? Babasahin muna natin itong sinabi ng Pangulo. As much as possible, hanggat maaari, if the school buildings are in a condition to conduct classes, they will have to do it. Pero meron pa talaga nakakaunti lang yung may tubig, pero marami pang naiwan na putik, hindi magamit. O ayun po, no? Gawin ninyo ang lahat. Correct. Bayanihan, tulong-tulong. Buksan ninyo ang pagpasok, gawin nyo hanggat maaari. Kung kaya ninyong buksan hanggat maaari, open the schools and conduct classes. O correct. There is a tall order for the DepEd Secretary again, no? Kasi nga po kulang na kulang talaga tayo sa evacuation centers. Ang ginagamit natin ay mga paaralan. Kaya nga po sabi ko sa LS ko kanina na kung maaari, sana ponduhan, no? Tulungan ng mga LGUs na makapaghanap ng lugar na safe para sa evacuation centers. Para hindi na po magagamit ang mga paaralan, no? Para kung may nangyaring baha man, o dililinisin na lang. At least yung mga evacuee nandun pa rin sa isang evacuation centers na talagang designated, hindi yung mga school. Di po ba? Oh. Pero sabi ng Pangulo, as much possible, gawin ninyo ang lahat ng kaya ninyo. Oh, di ba? Magtulungan, maglinis, no? Bayanihan. May nasira na mga gamit and we have to replace them. So yes, as much possible, it will be up to the school to decide. Oh, sabi ng Pangulo, as much possible, open tayo. Pero nasa inyong school pa rin kung magbubukas, no? Kung kaya nila magbukas o hindi. Siguro yung iba mapipilitan. They will have to conduct classes outside of the school building. Makapagklase lang, no? Tingnan natin. Nasanay na tayo sa pandemic na dapat hahanapan natin ng paraan para magkaroon pa rin ng klase. Although there are areas na hindi talaga pwede. Correct. Tama po yun. No, wag pilitin kung talagang hindi kaya. Maintindihan po yun. Pero ang sinasabi ng Pangulo, as much as possible. Di po ba? Pero yung mga naysayer, yung mga babatikos, walang puso. Nagmamadali. Wala talagang pakialam. Walang kwenta. Bangag na desisyon.
O, anong masasabi mo, Toki? So, ito, nasabi ko naman na sa inyo eh. Yan ang sabi ng Commander-in-Chief. As much as possible. O, kung hindi nyo naintindihan yun, di kayo nang magaling. Di ba? Okay? O, eto po ngayon. Ano naman ngayon ang sabi ni DepEd Secretary Angara? GMA News Online pa rin. 738 schools to postpone opening of classes. DepEd. O, kokontrahin ba ng Pangulo yan? Kasi assessment na ng DepEd yan. Ano ang sabi ng Pangulo? As much as possible. Pero depende pa rin sa school kung sila ay mag-o-open. O ayan. Kung hindi kaya, hindi kaya eh. So there were other avenues to conduct a study. Di po ba? Pwedeng sa labas ng school. Di po ba? Pwedeng sa bahay ng hindi naapektuhan. O ganon. Sa backyard, sa front yard. O, eto at least 738 schools in 4 regions are set to postpone the opening of classes due to onslaught of Super Typhoon Karina, which enhanced southwest monsoon or habagat, the Department of Education said. Ito po yung mga listahan. O sa NCR, ayan na po. Basahin nyo na lang dyan. Tignan nyo sa Central Luzon. No? O, ayan. Sokkargen, sa Cordillera, no? Ayan po. Okay? So, nandyan po. Ang dami. So, ito, hindi na ito aanihin ng Pangulo kasi sa aking opinion, ito ay napag-aralan na, napag-alaman na, hindi talaga pwede. So, ano magagawa ng Pangulo? Now, the ball is in the hands of the DepEd Secretary. You have to find ways na kung hindi makapag-open, you have to find ways. Ano, extend mo? Anong gagawin mo para makamake up sila dun sa lost time sa kanilang pag-aaral? Yun po yun. Kailangan hindi na yun, wala tigil. Wala rin tigil din. Ganon. Walang ibang option. Diba? Kaya ito, mas maganda. Ha? Okay? O, eto pa. Idagdag natin yung sabi ni Secretary Angara. He said that 90 public schools will delay the opening of classes and the number will increase in the following days as they wait for the report of the regional offices. According to the report, among the cities that will move the opening of classes are Malabon and Valenzuela. Ako, naintindihan ko tong Malabon sa Valenzuela. Lubog talaga yan sa tubig. Maski na wala ngang matinding bagyo, lubog yan eh. Further, Angara said each public school has its discretion. O, tingnan niyo. Nagkakatugma sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa sa school on when to open their classes. O, ito namang si Mayor Marcy Teodoro. Siguro ito ng Marikina. Ha? Ang sabi niya, ang klase daw nila ay mag-start ng August 5. O, nasa kanila yan eh. Diba? Nasa desisyon po yun, tamang pag-aaral ng LGUs at ng mga school administrators, 'di ba? Tama, mali. Kasi kung hindi naman conducive yung place, tapos yung iba wala pang matutuloy, wala tayong magagawa kasi hindi kayo nakapag-build. No, lagi tayong ginaganyan every year. Hindi niyo naisipan maggawa ng evacuation center that can accommodate most of your constituents. Hindi, puro politicking, puro bureaucracy, 'di ba? Saan ba napupunta ang budget? Eto. Dito maraming nagalit sa Pangulo. Kasi yung naratiba ng mga anti-Marcoses, tinutuya siya dahil sa sinabi niya meron daw 5,500 na flood control projects na natapos na. Tinagtatawanan siya. Bola lang pala yun. Hindi totoo yun. Sinungaling ka, Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kasinungalingan mo, binaha tuloy tayo. Sila ang sinungaling. Bakit magsisinungaling ang Pangulo sa inyo dun sa sinabi niya? Diba? Ang problema, hindi nag-function properly ang mga flood control project. O di kaya, may kaanuhan ang DPWH, may kakulangan. Problema ng Pangulo yun. Diba? Binigyan niya ng trabaho ang DPWH. Dapat nag-perform maigi ang DPWH. Ano ang sabi ng Pangulo? GMA News. Marcos blames climate change, basura sa National Capital Region sa pagbaha. Climate change at basura. Diyan, marami ring nagalit. Maraming nagalit diyan, lalo na yung mga anti-government. Kasi daw ang turing ng Pangulo sa mga nabaha ay mga basura. Inaapi pa, sinisisi pa sila. Sino pa ba? Bakit nagbaha sa inyo? Ha? Kung meron namang magandang drainage system.
may pumping mga floodgate, ganon, flood control projects. Ha? Kung tama lang ang pagtrato nyo sa kalikasan, susundin nyo lang yung mga ordinansa, lalong-lalo na sa pagtatapon ng basura. Di ba nga meron tayo dyan dati, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Pag hindi mo ginawa tama ang pagtatapon ng basura. O di ba nakita nyo? Tama o mali ang Pangulo? Lalong-lalo na sa basura. Di ba? Sundin lang. Tumupad lang sa tamang ordinarsa ng inyong LGU. Tamang koleksyon ng basura. Kung hindi makolekta ng tama sa tamang araw o oras ang basura, magngaw-ngaw na kayo. Di ba? Ba't hindi nakolekta? Kasi di nagbabayad ang lokal doon sa kontrata nila. Tapos yung nangongolekta naman, hindi gawin ng tama, itapon ng tama. Di ba? Tapos sila, tapon na lang ng tapon sa mga estero, sa mga kanal, kaya ang sinisip-sip ng flood control project ay yung basura na lang nila instead na tubig. Di po ba? President Marcos Jr. pointed to climate change and trust as the cause of Wednesday's massive flooding brought by the heavy rains on the Habagat. In his remarks after his ocular inspection of affected areas in Metro Manila, Marcos also cited the damaged navigation gate that was hit by ship in Nabotas. Okay? Just on Monday, Marcos said in his third Sonad Nation that over 5,000 flood control projects had been completed. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noong pero climate change. This is what the effects of climate change are, ayon ang sabi niya. Furthermore, Marcos also said that improper, yung mga balahura diba? Waste disposal has also resulted in deep flood waters during heavy rains. Nagkaproblema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag kayong magtatapon ng basura dahil yung basura, yan ang nagbara doon sa mga pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. Ayun naman pala. Diba? Tapos may magagalit sa inyo. Real talk naman yon, di po ba? Magalit na kayo kung magalit kayo. Diba? Pero real talk, totoo po yun. Totoo po na marami pa rin sa atin ang mga balahura. Tinatapon ng kanilang basura dyan sa kanal-kanal, sa estero. Ngayon sasabihin lang, kasi hindi nakokolekta ang basura. Kung hindi nakokolekta, magreklamo na kayo sa mayor o sa barangay kapitan. Ano ang problema? Bakit hindi kinokolekta ang inyong basura? Diba? Ngayon, ayun ang dahilan ng Pangulo. Ako, mag-agree ako dyan. Lalo na sa basura. Kulang sa disiplina ang mga kababayan nating Pilipino. Tapos galit na galit kayo. Di siguro kayo yun. Kinokondina nyo pa yung maling ginagawa ng mga kababayan natin. Tapos, aanuhin nyo yung proyekto na natapos na. Yung pala, ang sinisip-sip ay yung mga basura. Di sana kayo na lang ang sinipsip. Di po ba? Para mabawasan ang mga basurang katulad ninyo. Okay? Ito po, ano ang sabi ng mga senador dyan o Manila Bulletin? Inanod na rin ng baha, billions worth of flood control projects not felt, Senator says. Yan, billions daw, nagtataka sila. Nasaan yung pera? Magkano ba ang pondo? Dito, malalaman natin. Sabi po ni Senator Grace po, naaasar siya kasi dinagdagan nila yung pondo ng DPWH, gawa nga niyang flood control project na yan. Anong sabi niya? With every downpour, our taxpayers are left shortchanged and wading through damaging and disease-carrying floods. Inanod na rin ba ng baha ang bilyong-bilyong pondo para sa flood mitigation? Yun ang sabi niya. Okay, so ang insinuation, nasaan yung pera para sa pagpapagawa ng flood control project? Yan. Di ba mag-iimbestiga naman kayo? Doon yun na natin malalaman saan pinunta ni Public Works Highway Secretary at ni MMDA Authority yung pera na yon. Okay? We also urge concerned agencies and local government units to ensure building and other infrastructure projects do not block waterways. Ayan. Ito namang si Villanueva, ang sabi niya, that President Marcos may been misled. Na-misled ang Pangulo. Hindi niya sinisisi ang Pangulo. Pero itong isang senador, iinsultihin niya ang Pangulo. Sabi niya, na-misled ang Pangulo. Sino nang-misled? Yung nagbigay ng report. Ang tanong, inalam ba ng Pangulo yun? Binerify niya? Yung effectivity? Paano magkakaroon ng effectivity kung wala naman nangyayaring baha?
Hindi ba dumaan sa dry run, sa testing? Ganon, di po ba? Dapat may mga ganon eh. No, bago magawa kayo ng mga miniature, yung sample para effective, gayahin nyo yung mga talagang mga scientist na gumagawa ng ito effective ito. Gawa tayo ng ganito, testing natin. O ayan. Pero sabi niya, na-misled ang Pangulo. Sa palagay nyo, sa aking opinion, dapat inalam pa rin ng Pangulo. Hindi naman sa pag-aano sa Pangulo. Baka ano niya to, na oversight niya. Anong tawag doon? Oversight yung na-miss niya, na-miss. Tama ba yung word ko, Elora? Oversight? Na-miss niya. Nung binigay sa kanyang report, sa excitement niya, nilagay niya lang sa zona niya pero without verifying the reports properly. O so, ganun. Di ba? O, tinan nyo Hindi ko talaga totoong pinapapurihan ng Pangulo dito. No? Kasi talagang kailangan malaman din natin. Kasi malaking bubo to. Ang sinasabi ko sa inyo dati, reclamation. O now, tignan natin. Nasaan nga naman, paano naging hindi effective itong mga flood control projects? Ang sabi ng Pangulo, imbis na tubig ang masipsip, basura nyo ang nasisipsip. Di ba? Tama lang yan, maril talk kayo. Yung basurang itanapon ninyo, ibalik sa inyo at makita nyo kung ano ang kasangsangan ng amoy niyan. Kung tama lang ang pagtatapon ng basura, ayun. Ngayon, sabi dito ni Villanueva, na-misled ang Pangulo. Do you think he doesn't have the fault? O dapat, binerify maigi. Yun lang yun sa akin. Huwag kayong magagalit. Real talk lang. Sabi nila, 60% has been completed. Pag tinanong mo sa ground kasi, okay lang siguro na yung hanggang bewang ay hanggang bukong-bukong na lang. Hindi po Yung hanggat bewang, naging hanggat lampas tao. Yung pong nais nating tignan. Ayan naman pala, may punto. I already spoken with the Senate President on Monday, sa July 29, I will be delivering a privileged speech in the Senate. He mentioned they will investigate. Mag-imbestigahan nga po sila. Okay lang yan sa akin. Imbestigahan natin para lumabas ang katotohanan. Ano ang explanation ng DPWH, and they also misled. Kasi sa DPWH yan They misled the President. Okay? So, ang tanong ba dyan, nagbigay ba ng reason ng Pangulo o pinoprotektahan niya sarili? Hindi. Totoo naman, real talk. Di ba? Basura. Nakita nyo yung basura nagkalat? Saan galing? Di ba? Basura nila. Hindi nila alam itapon ng tama. Kaya yun ang nasipsip ng ilang mga flood control projects. Wag na kayong wag nyo nang ibahin pa. Mag-real talk na tayo dito. Na-misled ang Pangulo, yes. Kasalanan niya? Maybe. Dahil hindi niya binerify ang report maigi. Pangalawa, tama naman sinasabi niya. Ang nasipsip ng flood control nyo ay yung basura ninyo. Kung tama lang, matuto na tayo. Hindi tayo natututo Taon-taon na lang. Ganyan. Okay? Nasaan ang pera? Ito rin ang sabi dito sa GMA News Online. Pero dito natin kukunin yung pang-iinsulto para sa akin, pagbira ni Senate President kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Saan napunta yung pera? Ayan, Senators question flood control projects amid billions of annual budget. Ito tayo. Senate President Francis Chis Escudero questioned the effectiveness of flood control measures and the use of the annual budget allocated for these projects. According to Escudero, around 255 billion was allocated for the Department of Public Works and Highways flood control projects in the 5.78 trillion national budget for 2024. Ano nangyari sa daan-daang bilyon na flood control project ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamalaan? Ayan. Escudero said the Senate Public Works Committee na hinahawakan ni Bong Revilla ay magkoconduct ng inquiry to uncover the reasons behind the apparent inefficacy of the flood control projects despite the substantial funding. Yung apparent inefficacy, yung hindi gumana, ineffective. Para lang maintindihan ninyo. Sabi pa ni Escudero, this inquiry, Escudero said, aims to assess the current state of the flood control system and develop action solutions to ensure blah blah blah, blah blah blah. Ayan. Ito yung nangyari dito. May code card pero gusto kong malaman nyo para talagang galing sa balita. Ang dami niya pang sinabi sa taas. Ito na lang. Ganito na lang ba palagi? Tatanggapin na lang natin na kapag malakas ang ulan, magbabaha at mapaparilisa ang ikot ng buhay natin? Anong nangyari sa building back better? Di ba yun ang ng Pangulo? Buti hindi niya sinabing build more. Build better more, BBM. Pero ganun na rin po ito. Anong nangyari sa building back better? Di ba? Inaasar niya ang Pangulo, iniinsulto niya. Palpak kayo.
O ang tanong, ikaw ba? Sis pinondohan ninyo, okay, hindi magaling na kayo. Ba't walang follow up? Di ba? Ganito na lang ba palagi? Oo, ba't hindi kayo gumawa ng ordinansa? Pagsabihan nyo yung mga LGUs, no? O whatever bills na magpapataw ng malaking parusa sa mga tao o grupo na magtatapo ng mga basura sa mga estero, hindi tutupad sa mga ordinansa, papatawan ng malaking multa, papatawan ng pagkakakulong. Di ba ganun dapat? Kasi itong mga taong ito, no? Sa bagay, ganun na talaga, na-embed na sa ating kultura, sa ating pagkatao, na tayo ay mga salaula. No? Yung iba, hindi marunong sumunod. Walang disiplina. Kasi yun ang naipamalas sa mga kabataan O yung mga kabataan, lumaki, ganun din ang sinalinlahi. Di ba? Hindi marunong sumunod sa pinag-uutos. Mas malakas pa sila sa batas. They are above the law. Di ba? Tingnan nyo yung example ni Kibuloy, Takas, si Bantag, pinaghahanap ng mga batas, si Guo, Mampeke, Mang Porge, Mandaya, tumakbo sa kamay ng batas. Ayun, takbuhan ng batas. Diba? O, siya sabi niya, nasaan? Ano nangyari sa building back better? Nang aasar, nang iinsulto siya. Pero may punto. So ito, isang patama talaga ito sa DPWH. You misled the president. Ang mali ng presidente, sa akin lang opinion, no? Wag naman sana kayong magalit, baka hindi gaanong nabet ito ng Pangulo. No, hindi niya gaano talagang sinabing totoo ba to? Gumagana ba lahat ito? Kaya sinabi ng Pangulo, siguro sinabi sa kanya, gumagana po lahat yan, sir, tested. Ang problema nung nirelay sa kanya, nung aftermath ni Karina, sinabi nung mga taga DPWH, mga nag-ocular, MMDA, sir, ang nasipsip po kasi basura na-block yung ating flood control project. Sige, habang kinokomponin namin, dumarating naman yung malakas na tubig, hindi operational. Ayun, na-overrun na kami. Yun na, wala na. Di ba? Ang ang sabi ko sa inyo, diyan sa Metro Manila, sumunod kayo sa tamang panuntunan, lalong-lalo na sa pagtatapon ng basura. Ang dapat itinatapon nyo sa basura ay yung mga politikong bugok. Tulad ni Tamilmil, tapon nyo na sa basura yan. Si Bato, si Go, lahat po ng mga Duterte at Kibuloy supporter, itapon nyo sa basura. Maski na si Ate Tambalina, itapon nyo na sa basura. Ayan po yan, no? Kaya ito, tama lang to. Okay akong imbestigahan ito. Wala tayong isusugarcoat, maski na pa yan ng Pangulo, kailangan imbestigahan. Nasaan ang bilyong piso DPWH? If you can justify that freely, kung tama yung sinasabi ng Pangulo na dahil sa basura at climate change. Climate change is climate change. Totoo po yan, nangyayari po yan. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.